Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong muling lahat? At once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito po, dalawang tao lang po ang sinisisi diyan po sa pagbaha, lalong-lalo na diyan sa Duterte country na Cebu, no? Ang tanging sinisisi po nila ng mga DDS, no, itong mga Duterte diehard sinungaling ay ang Pangulong Marcos at si former Speaker Representative Martin Romualdez. No, yan po yung kanilang walang sawang pagsisinungaling. Ang naratibo nilang wala namang kaebidensya. Basta lang po makasira, madungisan ang pagkatao ng dalawang taong ito. Mamaya sasabihin natin sino po yung nagsabi ng statement na yan. Ito po, hindi na po ito kagalang-galang. Hindi na dapat inirerespeto ito. Ito yung taong palaging nagsasabi ng kasamaan, no, mga kamalian ni Martin Romualdez at ni Pangulong Marcos, pero wala naman siyang maipakitang ebidensya. Nako, merong langaw ditong nakapasok. Tingnan nyo, pati dito ba naman itong mga langaw na ito, pumasok pa doon. Labas na. Yan. Napalayas na natin yung isang langaw mga kababayan. Dapat itong mga langaw, bangaw, garapata ng mga diehard Duterte sinungaling mapalayas na sa Pilipinas. At the same time mga kababayan, may isang senador na iiwas na lamang. Ayun po yung sinabi niya, no? Siguro ayaw niya na ng confrontation, ayaw niyang magpa-picture dito sa taong ito at baka sabihin kumakampi na siya, di ba? Baka tamaan na naman siya ng mga batikos ng mga kapwa niya diehard Duterte sinungaling. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, sino ba itong senador na ito na sinabi niya na iiwas na lang ako pag sakaling nagkita kami doon sa Cebu, yan po ay walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa. Kasi po sa kasalukuyan ngayon, itong inyong butihing senador na idiot, no? The authentic puncher hole idiot na Bato de la Rosa ay nagsasagawa po ng kanyang relief operation. Nakakita nga po tayo ng tarpaulin mga kababayan na pinapangalandakan niya pa, no? Na yung tulong ay galing sa kanyang opisina. No, grabe itong mga mambabatas na ito, no, na mga politiko. Tutulong rin lang naman, ipangangalandakan pa. Akala mo naman galing sa sarili nilang bulsa yung mga pinangtutulong nila. Galing din yan sa inyong mga calamity fund. Galing sa inyong whatever fund sa inyong opisina, which is pera ng taong bayan. Pero sinasabi nyo, credit sa amin kami ang tumulong sa inyo, alalahanin nyo kami pagdating ng eleksyon. Okay, so nandyan po siya sa Cebu, namamahagi siya ng tulong, nag-o-onsite sila, syempre dapat lang. Yung iba naman, wala sa Cebu. Nasaan? Nasa London. Nagbabakasyon. Kilala nyo na kung sino yan, no? Yung inyong Department of Tourism Secretary kasama ang kanyang waswit nasa London. Meron ding isa dyan, inaprobahan yung kanyang bakasyon papunta rin ng London, no? Habang yung kanilang bayang Cebu ay battered ng bagyong Tino, no? Ang dami na pong nangamatay. May nabalitaan nga akong 2 years old namatay, sumalangit nawa. Merong isang babae dyan na matayan ng 6 na kaanak. Yung isang babae na matayang asawa at 3 anak. Kawawa po. Pero sila, bahala kayo dyan. Iba naman ang gobernur nyo, hindi kami. Hayahay muna kami dito sa London. Parang ganito lang yan. Kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami dito magpapalamig sa London. London Bridge is falling down. Baka naman kayo naman nag-honeymoon kayo naman, di ba?
Ngayon, si Bato, siyempre, paepal, oo, tingin-tingin, ano ba magagawa natin? Oo, Bato, dapat sa'yo sigawan. Dapat sa'yo, batuhin ng kamatis. Kasi bakit? Boss mo eh. Diba? Nilaglag ni Barry 4 yung boss mo. Ghost Project, substandard ang flood control ng amo mong si tatay mong karton na digong. Sabi niya, 2019. O, sinong presidente? Command responsibility. Yan ang sigaw ninyong mga dutae. O, ngayon, nagpapapansin si Bato. Ngayon, natanong siya. Ang Pangulo po, pupunta dyan sa Cebu, itong Biyernes sa ating bansang Pilipinas. Mamaya lang yan, no? Pag napanood nyo tong video na to, baka nandyan na ang Pangulo sa Cebu. Ang tanong, paano po pag nakasalubong nyo ang presidente? Makakasalubong ninyo? Magkukross kayo ng path. Ano ang sabi ni Bato? Iiwas na lang ako. O, tinan mo, kagaguhan. Pati yung sana makiisa sa pagtulong, no? Sabi, iiwas na lang ako para walang issue. Ganun pa rin. Partisan politics pa rin. No? Imbis na ipakita sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na dyan sa Cebu, na sa ganitong sitwasyon, na nagdadalamhati ang mga kababayan nating mga taga Cebu, na Duterte country. Ipakita natin meron tayong pagkakaisa para sa kanila. Hindi. Talagang utak kurimaw, utak talangka itong mga Duterte minions na ito. Iiwas na lang ako kasi bakit? Mamaya mapicturan siya, nakipagkamay siya sa Pangulo, mababatikos siya ng mga kapwa niya, mga talangkang utak na mga DDS. Diba? O sasabihin, ay si Bato nakikiano na sa Pangulo, ay nakon, bumaliktad na, ganun. Mas maaapektuhan pa siya sa sasabihin ng mga kapwa niya mga DD shit. Kaysa isipin niya ito ang pagkakataon na makipag-isa sa gobyerno na ipakita sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na dito sa bayan ng Cebu, na ang gobyerno nyo ay nasa inyo. Titindig para sa inyo, magkakaisa kami para sa inyo. Hindi po eh. Nakita mo ang pagiging lusaw, utak talangka ni Bato. Bakit? I-issue ba ng Pangulo yan? Abay, welcome ka pa ng Pangulo dahil tutulong ka sa pag-angat muli ng pagtindig muli ng Cebu. Hindi. Iiwas na lang po ako. Grabe, no? Napaka-ogag, napaka-bobo na statement, no? Imbis na ipakita niya, tutulong ako sa gobyernong ito, iset aside ko muna ang politics ko. Wag muna akong maging partisan para sa mga Cebuano, para sa mamayang Pilipino. Hindi po eh. Mga makasarili. Okay? O now, punta naman tayo dito sa isang congressman na ito paulit-ulit itong nagpi-fake news. Nananawagan pa ito ng secession ng Visayas and Mindanao. I-withdraw na daw po ng mga Bisaya at Mindanaoan ang kanilang suporta sa Pangulong Marcos at magkaroon sila ng sarili nilang republika. Ito ay yung inyong congressman Meow Meow. Buti pa yung pusa, mautak, matalino. Pero ito yung tanga at bobo ng pusa. Ano kaya ang gagawin dito ng pamunuan ng House of Representatives? Mukhang tamilmil din itong speaker na ito eh. Walang ginagawa eh, no? Nakakabwisit na. Biruin mo, paparatangan mo ang mga kapwa mo congressman na magnanakaw. Wala ka naman mapakitang pruweba. Lalong-lalo na sinasabi niya na hindi daw naman magkakaroon ng pagkamatay at pagbaha dyan sa Cebu kung hindi ninakaw ni Martin at ni BBM ang pondo. Wala siyang mapakitang pruweba. Hindi niya masabing ito ang ninakaw ni Romualdez at ni Marcos. Nagtulungan sila, nagkakutsabahan. Kundi galing lang sa mabaho niyang bunganga. Iyan po yung nagagawa ng puro ka lang computer games. Out of the loop ka. Hindi mo ba alam, yung kapwa mo DDS na governor ng Cebu na si Pam Barry 4 ay nagsalita na sa interview niya kay Karen Davila.
323 flood control project worth 26 billion ay ghost or substandard. Yan po ay 2019. Bugok, 'di ba? Mismong kapwa mo DDS, sabi niya Duterte pa rin. Cebu is a Duterte country, pero ginago sila ni Duterte. Mismong si Barry Cuatro nagsabi, where is the 26 billion ghost flood control projects, ghost or substandard nung panahon ni Digong 2019? Bakit? Presidente na ba si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit? Speaker of the House ba si Martin Romualdez nung 2019? Wow! Get your facts straight. Bobo! Tanga! Diba? Ang tatanga ng mga taga Dasmariñas, Cavite. Napaka-bobo ninyo. Nagluklok kayo ng tanga at bobong representante nyo dyan sa House of Representatives sa pangalang Kiko Meow Meow Putang Ina Barsaga. Ha? Nakakahiya po kayong mga taga Dasmariñas, Cavite. Dahil niluklok nyo ang tanga at bobo at may saltik. Napaka-spoiled brat. Mag-aakusa ng walang ebidensya. Hindi nagbabasa o nanonood ng balita. May sariling mundo mga kababayan. Iginigiit na magnanakaw si Romualdez at si PBBM. Nagpa-party-party lang daw si BBM. Wala kang ang makipakitang ebidensya. Ang may ebidensya nagpa-party ay si Sara Tokmol Duterte. Pero ang gusto niyang ipinta sa ating mga kaisipan, mga kababayan, ay kagagawan nitong si Martin at si PBBM ang kalunos-lunos na sinapit ng mga Cebuano sa Bagyong Tino. Ninakaw, nagparty-party, wow, parang ikaw lang. Magdamag na computer games. 'Di ba? Oy, sabi nga ng netizens diyan, oy, magbasa ka te. Manood ka be. Oh, 'di ba? Nasaan ang katotohanan? Puro pami-make use, puro pagsisinungaling mga kababayan. Sinong hindi mabibisit diyan? Fake news. Tumatawag pa ng secession o ano na? Camera de Representantes, Speaker of the House Faustino D. What you gonna do with your congressman na patuloy na nagsisiwalat ng fake news? Patuloy na nag-i-incite ng secession or sedition? Ano gagawin ninyo? NBI, ano gagawin ninyo? Ha? Dapat pong matigil yan. There is a pure disinformation campaign to malign our president, to malign a fellow congressman. Pero wala kayong ginagawa. Mga inutil din kayo. Ha? Kaya ikaw, Kiko Meow Meow Barsaga, ha? Dapat ka, mura-murahin ka eh. Dapat sa'yo, batuhin ka ng bulok na kamatis eh. Isama na yung magulang mo na walang kwenta. Ha? Isama na rin yung mga taga Dasmariñas, Cavite. Wala kayong mga kwenta. Okay, kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.